Isang malutong na sigaw ang bumasag sa ugong ng gabi sa abalang kanto ng Maynila. Es gis eve, Lenny. Hindi eve gis nag-iingat. Tatanga-tanga ile. Napapikit si Adrian, ang likod ay nakasandal sa malamig at magaspang na pader ng isang gusaling matagal ng inabandona. Ang sigaw na iyon, puno ng galit at pangmamaliit, ay parang punyal na humiwa sa hangin, mas matalas pa sa usok ng mga sasakyan at alimuom ng kalsada. Sa loob ng isang linggo niyang pagpapanggap bilang si Adi, isang palaboy na walang matuluyan, ito na marahil ang pinakamalinaw na tunog ng kawalang pag-asa na narinig niya. Ito ang katotohanang hinahanap niya, ang ingay, ang dumi, ang hirap. Ang realidad na hindi niya kailanman makikita mula sa bintana ng kanyang magarbong opisina sa ika-20 palapag ng City Hall. Mula roon, ang tilungsod ng pag-asa ay isang koleksyon ng mga kumukutitap na ilaw, isang larawan ng kaunlaran na ipinagmamalaki niya sa mga investor. Ngunit dito sa baba, sa sementong nilalamig at sa mga eskinita, kung saan ang anino ay mas makapangyarihan kaysa sa ilaw ng poste, ang pag-asa ay tila isang salitang banyaga. Inayos niya ang suot na maruming jacket, isang damit na kinuha niya mula sa pinakalumang bowl sa bahay ng kanyang yumaong lolo. Ang amoy nito ay pinaghalong alikabok at nakaraan. Nang tumingin siya sa isang madilim na salamin ng bintana kanina, isang estranghero ang sumalubong sa kanyang mga mata, isang lalaking may magulong buhok, ilang araw nang hindi nag-aahit, at may mga matang pagod na sa kakatingin sa mundo. Siya si Adi. At si Adi ay isa lamang sa libo-libong mukha na nalilimutan ng lungsod sa tuwing sisikat ang araw. Muli ang sigaw ng babae. Sayang ang mga tinapay na nalaglag mo. Ibabawas ko iyan sa sahod mo, tandaan mo iyan. Napalingon si Adrian. Sa harap ng isang maliit na panaderya, ang Tipan de Vida, nakatayo ang isang babaeng nasa katanghalian na ang edad, mataba at nakapamiwang. Siya marahil si Aling Maritz, ang may-ari. Sa harap nito, isang payat na dalaga ang mabilis na dumadampot sa mga piraso ng pandesal na nagkalat sa semento. Hindi niya makita ang mukha ng dalaga. Nakayuko ito, ang mahabang buhok ay tumatakip sa kanyang pisngi. Ngunit nakikita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito habang pinupulot ang bawat piraso ng tinapay na nawalan na ng halaga. Walang salitang lumabas sa bibig ng dalaga. Tanging pagsunod lamang. Ganyan ba talaga dito? Tanong ni Adrian sa sarili. Walang lumalaban? Walang nagsasalita? Isang pamilyar na pait ang gumapang sa kanyang lalamunan. Ang pait ng pagkadismaya. Ito ang dahilan kung bakit niya ginagawa ito. Pagkatapos siyang traiduri ni Vivian, ang babaeng minahal niya at pinagkatiwalaan, natutunan niyang lahat ng tao ay may presyo. Lahat ay may itinatagong motibo. Ang mga politikong lumalapit sa kanya ay may hinihinging pabor. Ang mga negosyante ay may gustong kontrata. Maging ang mga ordinaryong mamamayan ay umingiti lang kapag may kamera. Nagsawa na siya sa mga kasinungalingan. Gusto niyang makita ang tunay na pulso ng kanyang syudad, kahit gaano pa ito kapangit. Matapos ang ilang sandali, pumasok na sa loob ng panaderya si Aling Maritz. Naiwan ang dalaga sa labas, dala-dala ang isang basket ng mga bagong lutong pandesal. Dahan-dahan itong tumayo, inayos ang sarili at huminga ng malalim na parabang sinusubukang lunukin ang lahat ng kahihiyan. At pagkatapos, laking gulat ni Adrian, nagsimula itong maglakad, hindi pa balik sa loob ng tindahan, kundi pa palapit sa direksyon niya. Otomatikong umigting ang mga kalamnan ni Adrian. Ito na. Hihingi ito ng limos. O baka naman magrereklamo tungkol sa amo. Isa na namang kwento ng pagpapaawa na may kasamang hinihiling na kapalit. Inihanda niya ang sarili para sa pagkadismaya. Ngunit huminto ang dalaga sa kanyang tapat. Sa unang pagkakataon, nakita ni Adrian ang mukha nito. Simple lang ang kanyang itsura, walang kolorete, maliban sa bakas ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroong isang bagay sa kanyang mga mata, isang liwanag na hindi kayang patayin ng anumang sigaw o pangmamaliit. Hindi ito nagsalita. Sa halip, maingat itong dumukot ng isang piraso ng mainit na pandesal mula sa basket. Hindi ito isa sa mga nalaglag. Isa ito sa mga bagong luto, malinis at mabango. Dahan-dahan niyang iniabot ito kay Adrian. Natigilan si Adrian. Tinitigan niya ang tinapay, pagkatapos ay ang mukha ng dalaga. Naghihintay siya.
Naghihintay sa mga salitang kasunod, ang pabili naman po ng gamot kulang po ang pamasahe ko. Pero wala. Tanging isang maliit at nahihiyang ngiti lamang ang gumuhit sa labi ng dalaga. Para sa inyo po, mahinang sabi nito, ang boses ay malumanay, kabaligtaran ng sigaw na narinig niya kanina. Huwag po kayong magpapagutom. At ganoon lang. Inilagay nito ang tinapay sa kanyang kamay na hindi man lang niya namalayang nakaawang na pala. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad pabalik sa panaderya, na para bang ang ginawa nito ay ang pinakaordinaryong bagay sa mundo. Naiwan si Adrian na tulala, nakaupo sa malamig na semento, hawak-hawak ang isang piraso ng tinapay. Ramdam niya ang init nito na unti-unting gumagapang sa kanyang palad, isang init na tila kayang-kayang labanan ang lamig ng gabi at ng kanyang puso. Amoy pa lang nito ay sapat na, amoy ng bagong lutong harina, ng pagkaing nagbibigay buhay. Isang bagay na mainit. Isang bagay na totoo. Isang bagay na binigay ng walang hinihintay na kapalit. Sa loob ng maraming taon ng pakikipagplastikan sa mundo ng politika, sa mga mararangyang party at mga peking ngiti, ngayon lang ulit siya nakaramdam ng ganito. Isang emosyon na napakapayak ngunit napakatindi, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Hindi niya alam kung ano ang itatawag dito. Ngunit habang tinititigan niya ang pandesal sa kanyang kamay at ang papalayong likod ng dalagang nagbigay nito, alam ni Adrian na ang hawak niya ay higit pa sa isang piraso ng tinapay. Ito ay isang piraso ng pag-asa. Ang amoy ng gamot at sinaing ang unang bumati kay Lenny pagpasok niya sa kanilang maliit na barong-barong. Isinabit niya ang manipis na kardigan sa likod ng pinto at dumiretso sa sulok kung saan nakahiga ang kanyang ama. Si Mang Nestor, na dati isang matipunong karpintero, ay isa na lamang anino ng kanyang dating lakas, iginupo ng karamdamang dahan-dahang umuubos sa kanyang katawan. Tay, gising na po kayo. Oras na po ng hapunan, malambing na bulong ni Lenny, habang maingat na inaalalayan itong umupo. Anak ti. Mahinang tugon ni Mang Nestor, ang bawat salita ay tila isang mabigat na pasanin. Kumusta ang trabaho? Hindi ka ba pinapagalitan ng amo mo? Isang ngiti ang pinilit na iginuhit ni Lenny sa kanyang mga labi, isang ngiting sanay na siyang isuot na parang maskara. Ayos lang po, tay. Mabait naman po si Aling Maritz. Medyo marami lang pong ginagawa kanina. Kasinungalingan. Muling sumagi sa isip niya ang masasakit na salitang binitiwan ng kanyang amo, ang kahihiyang naramdaman niya sa harap ng ibang tao. Ngunit hindi niya iyon ipapakita sa kanyang ama. Ang kahinaan niya ay hindi dapat maging dagdag na pabigat dito. Habang sinusubuan niya ng lugaw ang ama, ang isip niya ay lumipad sa ibang lugar. Sa madilim na eskinita, sa isang lalaking nakasandal sa pader. Si Eddie. Iyon ang pangalang ibinigay nito nang muli silang magkita kinagabihan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang imahe ng lalaking iyon ay nanatili sa kanyang isipan. Ang lungkot sa mga mata nito, ang magaspang na itsura, ang katahimikan. May kung anong awa at kakaibang koneksyon ang naramdaman niya para dito. Sa mundong ito kung saan lahat ay tila abala sa sarili nilang problema, ang pagbibigay ng isang pirasong tinapay sa isang estranghero ay parang isang maliit na pag-aklas laban sa kalupitan ng buhay. Isang paalala sa sarili na sa kabila ng lahat, kaya pa niyang maging mabuti. Kaya tuwing gabi, bago umuwi, palihim siyang nagtatabi ng isang pandesal para kay Adi. Naging bahagi na ito ng kanyang ritual. Isang lihim na kabutihang loob na nagbibigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga tinapay sa estante, narinig ni Lenny ang usapan ng dalawang customer. Napanood mo ba sa balita kagabi, sabi ng isang babae. Yung bagong mayor, si DeMarco, nag-utos daw na i-review ang lahat ng labor policies sa syudad. Lalo na daw yung para sa mga minimum wage earners. Nga, sagot ng kausap. Sabi nila, seryoso daw talaga na tulungan ang mga mahihirap. Sana nga totoo. Hindi tulad ng mga nakaraan na puro salita lang. Napahinto si Lenny sa kanyang ginagawa. Mayor Adrian DeMarco. Ang pangalan ay pamilyar, isang pangalan na madalas niyang makita sa mga poster noong kampanya. Isang mukhang makisig at tila napakalayo sa mundong ginagalawan niya. Ngunit ang balitang iyon ay nagdulot ng isang maliit na kislap ng pag-asa sa kanyang dibdib. Isang mayor na nagmamalasakit sa mga tulad nila? Tila isang panaginip. Nang gabing iyon, gaya ng dati, hinanap ng kanyang mga mata si Adi.
Naroon ito sa dati nitong pwesto, tahimik na nakatingin sa mga dumaraang sasakyan. Nilapitan niya ito at iniabot ang nakagawi ang pandesal na nakabalot sa papel. Adi, tawag niya. Para sa'yo. Tumingala ito at sa sandaling iyon, nakita na naman ni Lenny ang pamilyar na lungkot sa mga mata nito. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong bahagyang ngiti. Salamat, Lenny. Palagi mo akong inaalala. Wala iyon, sagot niya, sabay upo sa isang sementong block hindi kalayuan dito. Kumain ka na ba? Umiling si Adi. Dahan-dahan nitong kinain ang tinapay, bawat kagat ay tila ni Namnam. Ito pa lang. Natahimik sila sandali. Hindi alam ni Lenny kung bakit komportable siyang manatili sa tabi nito, sa kabila ng amoy ng kalsada at ng ingay sa paligid. May kung anong kapayapaan sa presensya nito. Para basagin ang katahimikan, ikinuwento niya ang narinig kanina. Alam mo ba, Adi, sabi nila yung mayor natin, mabait daw. May malasakit daw sa mga mahihirap na tulad natin. Sana nga totoo. Nakita ni Lenny ang pagbabago sa mukha ni Adi. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiting malungkot, isang ngiting hindi niya maintindihan. Tila may gusto itong sabihin, ngunit pinili na lang manahimik. Sana nga, iyon lang ang naging sagot nito, ang boses ay halos isang bulong. Bigla, isang makintab at itim na kotse ang dumaan sa kanilang harapan. Napakabilis nito at napaka-elegante, tila isang itim na hiyas na naligaw sa maruming kalye. Bumagal ito ng bahagya, at sa loob ng isang segundo, nahagip ng mga mata ni Lenny ang nasa loob. Isang babaeng nakapulang bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, ang mga labi ay pinatingkad ng pulang kolorete. Isang sulyap lang iyon, ngunit sapat na para maramdaman ni Lenny ang agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo. Ang babae sa kotse ay parang isang reyna, at siya, kasama si Adi, ay mga alikabok lamang sa tabi ng daan. Nagpatuloy sa pag-andar ang kotse at nawala sa dilim. Ngunit ang imahe nito ay naiwan, isang paalala ng malupit na katotohanan. Napabuntong hininga si Lenny. Sige na, Ade. Kailangan ko nang umuwi, paalam niya. Mag-ingat ka palagi, ha? Ikaw din, Lenny, sagot ni Adi, ang mga mata ay nakatutok sa direksyon kung saan nawala ang itim na kotse. Mag-ingat ka. Habang naglalakad palayo, hindi maalis sa isip ni Lenny ang malungkot na ngiti ni Adi at ang imahe ng babae sa magarang kotse. Dalawang mundo na nagbanggaan sa isang iglap. Ang mundo ng pag-asa na dala ng balita tungkol sa mayor at ang mundo ng kawalan na kinakatawan ng karangyaan na hinding-hindi niya maaabot. Ang hindi niya alam, ang dalawang mundong iyon ay mas magkaugnay kaysa sa kanyang inaakala at siya ay nasa gitna ng lahat ng ito. Nakakubli sa anino ng isang puno ng naara sa kabilang kalsada, pinapanood ni Adrian si Lenny. Ang hapon ay abala, puno ng mga taong nagmamadaling umuwi at mga sasakyang nag-uunahan. Para kay Adrian, ang pagmamasid sa dalaga ay naging isang uri ng santuwaryo, isang tahimik na sandali sa gitna ng magulo niyang dalawang buhay. Ang makita ang simpleng presensya nito, kahit sa malayo, ay sapat na para pagaanin ang bigat na pasan niya bilang si Mayor DeMarco at ang hapdi ng pag-iisa na nararamdaman niya bilang si Adi. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nawasak. Isang babaeng customer ang pabalik na sumugod sa harap ng pandevida, galit na iwinawasiwas ang isang supot ng tinapay. Ano ba ito, miss? Sabi ko 1 dosena, bakit 13 ang laman? Sinusuhulan mo ba ako para maging regular na customer mo? Lumabas si Lenny mula sa loob, ang mukha ay puno ng pagkalito. Nako, pasensya na po, ma'am. Baka po nagkamali lang po ako ng bilang. Huwag mo akong mamaam-maam dyan, sigaw ng customer, sapat na para makuha ang atensyon ng ilang dumaraan. At kasunod noon, ang mas matinis at mas nakakayanig na boses. Anong kaguluhan, Effie? Si Aling Maritz, lumabas na parang isang buhawi, ang mga mata ay nag-aapoy. Itong tauhan mo, reklamo ng customer, nilagyan ng sobra ang binili ko. Baka kung anong plano nito. Hindi man lang tinanong ni Aling Maritz si Lenny. Humarap ito sa dalaga, ang mukha ay kulubot sa galit. Lenny, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mag-focus ka sa trabaho mo? Palagi kang lutang. Palagi kang nagkakamali. Hindi ka na nakakatulong, nagiging pabigat ka pa. Pasensya na po, Aling Maritz, nanginginig na sabi ni Lenny, ang ulo ay nakayuko. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya.
Palagi na lang yan ang dahilan mo. Hinablot ni Aling Maritz ang basket ng tinapay mula sa kamay ni Lenny. Alam mo, sawang-sawa na ako sa'yo. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha mong kaawa-awa. Simula ngayon, huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Sinasante na kita. Ang mga salita ay parang bombang sumabog sa harap ng panaderya. Tumahimik ang paligid. Maging ang nagrereklamong customer ay tila natigilan. Mula sa kanyang kinatatayuan, naramdaman ni Adrian ang pag-akyat ng isang nag-aapoy na galit sa kanyang dibdib. Isang galit na pamilyar, ang galit na nararamdaman niya tuwing nakakakita ng inhustisya, ng pang-aapi ng malalakas sa mahihina. Ito ang galit na nagtulak sa kanya na pumasok sa politika. Nakita niya kung paano kinagat ni Lenny ang kanyang labi para pigilan ang pag-iyak. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat nito. Ngunit hindi ito nagsalita. Hindi ito lumaban. Kumuha ng ilang lukot na pera si Aling Maritz mula sa kanyang bulsa at walang awang inihagis ito sa paanan ni Lenny. O, ayan ang huling sahod mo. Pulutin mo at lumayas ka na sa harapan ko. Parang piniga ang puso ni Adrian. Nakita niya kung paano dahan-dahang yumuko si Lenny. Ang mga daliri ay nanginginig habang pinupulot ang bawat piraso ng perang ipinagtrabahuhan niya, na ngayon ay tila basura na lamang na ikinalat sa maruming sahig. Ang bawat pagdampot niya sa pera ay parang isang dagok sa dignidad nito. Nagsikip ang mga kamao ni Adrian sa gilid ng kanyang katawan. Ang buong pagkatao niya ay gustong sumugod, gustong isigaw sa buong mundo kung sino siya at ipagtanggol ang dalaga. Gusto niyang sabihin kay Aling Maritz na ang babaeng hinahamak nito ay mas may puso pa kaysa sa lahat ng mga taong nakasalamuhan niya sa matataas na lipunan. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Isang maling galaw lang at mabubunyag ang lahat. Masisira ang kanyang misyon. At higit sa lahat, baka lalo lang niyang ilagay sa alanganin si Lenny. Kaya nanatili siyang nakatayo roon, isang walang magawang estranghero, habang ang laso ng galit ay dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Pinanood niya si Lenny na tumalikod at maglakad palayo, hindi lumingon kahit isang beses. Isang aninong naglalakad palayo, dala-dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang imaheng iyon, ang kanyang nakayukong ulo, ang kanyang maliliit na hakbang, ay parang isang markang bakal na itinatak sa isipan ni Adrian. Tapos na ang pagmamasid. Oras na para kumilos. Mabilis na tumalikod si Adrian at naglakad palayo sa kabilang direksyon. Bawat hakbang niya ay mabilis at desidido. Pagdating sa isang madilim na eskinita, hinugot niya ang isang lumang cellphone at tinawagan ang kanyang driver na naghihintay ilang kanto ang layo. Pagpasok sa loob ng sasakyan, hinubad niya ang maruming jacket na suot. Sa isang iglap nawala si Adi, ang taong grasa. Ang bumalik ay si Mayor Adrian DeMarco, ang pinuno ng lungsod. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang panga ay matigas sa determinasyon. Sa City Hall. Bilis, utos niya sa driver, ang boses ay malamig at puno ng otoridad. Hindi na siya dumaan pa sa kanyang opisina. Dumiretso siya sa opisina ng Human Resources. Ang biglaang pagdating ng mayor ay ikinagulat ng lahat. Sir, bati ng GC head, halatang kinakabahan. Kailangan ko ng tulong mo, diretsang sabi ni Adrian. May isang babae, ang pangalan niya ay Lenny Sandoval. Nakatira sa Barangay Sta. Esperanza. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Masusunod po, Mayor. Para saan po ito, kung pwede kong malaman? Tinitigan siya ni Adrian, ang mga mata ay hindi kumukurap. Magbubukas ako ng bagong posisyon. Personal Secretary ko. Gusto kong siya ang unang-unang ma-interview para sa posisyong iyon. Bukas na bukas. Natigilan ang AC head. Pero, sir, wala po tayong record niya. Hindi po siya. Gawin mo na lang ang sinabi ko, putol ni Adrian sa sasabihin nito, ang boses ay hindi nag-iwan ng puwang para sa anumang tanong. Magpadala ka ng opisyal na sulat sa bahay niya. Ngayon din isang sasakyan ng gobyerno ang maghahatid. Nang gabing iyon, sa isang maliit na bahay na ang bubong ay gawa sa yero at ang mga dingding ay pinagtagpi-tagping kahoy, isang itim at makintab na kotse na may selyo ng lungsod ng Pag-asa ang huminto sa harap. Naglabasan ang mga kapitbahay, nagbubulungan, nagtataka kung anong mahalagang tao ang napadpad sa kanilang lugar. Lumabas ang isang lalaking nakauniporme, may dalang isang puting sobre. Kumatok ito sa pinto.
Binuksan ito ni Lenny. Ang kanyang mga mata ay namumugto pa rin sa kaiiyak. Sa likod niya ay nakaupo ang kanyang ama, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Kayo po ba si Ivia Lenny Sandoval? Magalang na tanong ng lalaki. Marahan siyang tumango, ang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Iniabot ng lalaki ang sobre. Galing po ito sa opisina ng alkalde. Pinapatawag po kayo para sa isang interview bukas. Nanginginig ang mga kamay ni Lenny habang tinatanggap ang sulat. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng opisyal na letterhead ng City Hall, nabasa niya ang mga salitang tila galing sa ibang mundo. Invitation for an interview. Position, Personal Secretary to the Mayor. Napatingin siya sa kanyang ama, pagkatapos ay sa sulat, pagkatapos ay sa sasakyang nakaparada sa labas. Paulit-ulit. Hindi mag-sink in sa isip niya ang nangyayari. Paano? Bakit? Paanong nalaman ng isang taong tulad ng mayor ang pangalan ng isang hamak na tagabenta ng tinapay na katatanggal lang sa trabaho? Ang mundo niya, na kanina lang ay gumuho, ay biglang yayanig ng isang tanong na walang kasagutan. Pupunta ba siya? Suot ang nag-iisa niyang disenteng bestida na may kupas na bulaklaki na disenyo at ang sapatos na 2 taon na niyang ginagamit, humakbang si Lenny papasok sa City Hall. Para siyang isang langgam na naligaw sa isang palasyo ng mga higante. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang na parang salamin, sumasalamin sa napakataas na kisame at sa mga naglalakihang haligi. Ang hangin ay malamig, iba sa alinsangang kinalakihan niya. Ang mga taong dumaraan ay nakasuot ng mga plansadong damit at mga sapatos na kumikintab. Ang bawat hakbang ay may tunog ng kumpiyansa at kapangyarihan. Bawat isa sa kanila ay tila may mahalagang pupuntahan, may mahalagang gagawin. Samantalang siya, pakiramdam niya ay isa siyang dumi sa isang perpektong puting tela, isang pagkakamaling hindi dapat naroroon. Niyakap niya ang sarili, hawak ang lumang bag na para bang iyon ang kanyang tanging kalasag. Anong ginagawa ko dito? Bulong niya sa sarili, ang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Baka nagkamali lang sila ng pinadalhan ng sulat. Miss Sandoval. Isang babaeng nasa mga 30, nakasuot ng salamin at may hawak na clipboard, ang lumapit sa kanya. Umiti ito ng propesyonal. Ako po si Ime Reyes ng EUC, hinihintay na po kayo ni Mayor. Ang mga salitang hinihintay na po kayo ni Mayor ay nagbigay ng kuryente sa buong katawan ni Lenny. Sumunod siya kay Ime Reyes, ang mga paa ay tila may sariling isip, nanginginig sa bawat hakbang. Dinaanan nila ang mga pasilyo na may mga pintong gawa sa dark wood, bawat isa ay may nakaukit na gintong plaka. Hanggang sa huminto sila sa harap ng isang pinto na mas malaki kaysa sa lahat. Office of the City Mayor. Huminga ng malalim si Lenny bago kumatok si Ime Reyes at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang opisina ay mas malaki pa sa buong bahay nila. Ang isang pader ay purong salamin, mula sahig hanggang kisame, na nagpapakita ng isang malawak na tanawin ng buong lungsod ng Pag-asa. Sa gitna ng kwarto ay isang malaking mesa na gawa sa kahoy, at sa likod nito, nakaupo ang isang lalaki. Nakatayo ito para salubungin siya. Si Mayor Adrian DiMarco. Ang lalaking nasa mga poster. Ang lalaking pinag-uusapan sa balita. Makisig. Matangkad. Ang suot nitong dark blue suit ay tila hinulma para sa kanyang katawan. Ang kanyang presensya ay pumuno sa buong silid, isang presensyang may bigat ng kapangyarihan at otoridad. Napayuko si Lenny. Hindi niya kayang salubungin ang tingin nito. Ang lalaking ito ay parang isang hari. At siya, sino nga ba siya? Magandang umaga, Ime Sandoval. Maupo ka, sabi ni Mayor DiMarco. Ang boses. Nag-angat ng tingin si Lenny. Ang boses na iyon. Mayroon itong kakaibang tono, isang kabaitan, isang lambing na hindi niya inaasahan mula sa isang taong may ganoong katungkulan. At ang kanyang mga mata sa likod ng talas at talino, may nakita siyang isang bakas ng kalungkutan. Isang kalungkutan na pamilyar. Umupo si Lenny sa silyang nasa harap ng mesa, ang mga kamay ay nanginginig na nakapatong sa kanyang kandungan. Pakiramdam niya ay lulubog siya sa lambot ng upuan. Ngumiti si Mayor DiMarco, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag kang kabahan, Ime Sandoval. Hindi ito isang tipikal na interview. Binuklat nito ang isang manipis na folder sa kanyang mesa, na sa pagkakaalam ni Lenny ay blanco dapat dahil wala naman siyang anumang naipasang resume.
Wala kang formal na karanasan sa opisina, tama ba? Dahan-dahang tumango si Lenny, inaasahan na ang kasunod na pagsasabing, salamat sa pagpunta, pero hindi ka kwalipikado. Pero ang kailangan ko ay hindi karanasan, pagpapatuloy nito na ikinagulat niya. Ang kailangan ko ay isang taong mapagkakatiwalaan. Isang taong may mabuting puso. At isang taong nakakakilala sa tunay na pulso ng lungsod. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Base sa mga narinig ko, taglay mo ang mga katangiang iyon. Natigilan si Lenny. Saan niya narinig? Kanino? Ang mga tanong ay nagsimulang maglaro sa kanyang isipan. Tinatanggap kita, Lenny, sabi nito sa wakas, ang paggamit sa kanyang unang pangalan ay nagbigay ng kakaibang kilabot sa kanya. Kung tatanggapin mo, ikaw ang magiging personal secretary ko. Pakiramdam ni Lenny ay nabingi siya. Siya, sekretarya ng mayor. Ang isang tagabenta ng tinapay na ni hindi makatingin ng diretsyo. Tila isang malaking biro ang lahat. Bago pa man siya makasagot, may iniabot na itong mga papeles sa kanya. Ito ang mga schedule ko para sa linggong ito. Ang una mong gawain ay ayusin ang mga ito ayon sa prioridad. At pwede mo ba akong timplahan ng kape? Kay kape po. Opo, sige po, Mayor, mabilis niyang sagot, masaya na may isang konkretong bagay siyang magagawa. Mabilis siyang tumayo para hanapin ang pantry. Nang bumalik siya dala ang isang tasang mainit na kape, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Sa sobrang kaba, habang inilalapag niya ito sa mesa, bahagyang tumagilid ang tasa. Isang maliit na agos ng maitim na likido ang umagos mula sa gilid nito at dumaloy diretso sa ibabaw ng mga importanteng dokumentong binigay sa kanya kanina. Nanlaki ang mga mata ni Lenny. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Nako! Sorry po. Sorry po, Mayor. Paulit-ulit niyang sabi, ang boses ay nagbabadya ng maiyak. Hinanap niya ang kanyang panyo, gustong punasan ang kape, ngunit alam niyang lalo lang niyang ikakalat ang mansa. Ito na. Sisantihin na siya sa unang araw pa lang. Katulad kahapon. Katulad palagi. Ngunit sa halip na sigawan, isang kamay ang marahang pumigil sa kanya. Huminahon ka, Lenny, sabi ni Mayor DeMarco, ang boses ay kalmado. Kumuha ito ng tissue mula sa isang box sa gilid ng mesa at dahan-dahang sinipsip ang natapong kape. Papel lang yan. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga, walang nasaktan. Napatingala si Lenny sa kanya, hindi makapaniwala. Ang kabaitang ipinapakita nito ay hindi tugma sa kapangyarihan na taglay nito. Imbis na magalit, tinulungan pa siya nitong linisin ang kalat. Nang mag-uumaga na, halos lahat ng empleyado ay nakauwi na. Ngunit si Lenny ay nanatili, abala sa pag-aayos ng mga dokumento sa isang maliit na mesa sa labas ng opisina ng mayor. Gusto niyang bumawi sa kanyang pagkakamali. Gusto niyang patunayan na karapat-dapat siya, kahit paano. Bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Mayor DeMarco, bit-bit ang kanyang leather na briefcase. Huminto ito sa tapat ng kanyang mesa. Gabi na, Lenny. Hindi ka pa ba uwi? Tanong nito. Tatapusin ko lang po ito, sir, sagot niya, hindi nag-aangat ng tingin. May narinig siyang mahinang kaluskos. Pagtingin niya, may inilapag na itong isang brown paper bag sa kanyang mesa. Kumain ka muna, sabi nito. Huwag kang magpapagutom. Ang mga salitang iyon. Napahinto ang mundo ni Lenny. Huwag kang magpapagutom. Iyon ang eksaktong mga salitang sinabi niya kay Adi, ang lalaking palaboy tuwing gabi. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin, ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng abnormal. Tinitigan niya ang mayor, hinahanap ang kahit anong palatandaan. Salamat po, sir, nautal niyang sabi. Mumiti lang ito at nagsimulang maglakad palayo. Habang isinasara nito ang kanyang briefcase na naiwang nakabukas sa ibabaw ng isang silya, nahagip ng mga mata ni Lenny ang isang bagay sa loob. Sa gitna ng mga makakapal na folder at isang mamahaling laptop, may isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang piraso ng pandesal, medyo matigas na at nakabalot pa rin sa mumurahing papel na pambalot mula sa pandevida. Napasinghap si Lenny. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ang boses na pamilyar, ang malungkot na mga mata, ang mga salitang binitiwan nito at ngayon ang tinapay. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan,
bumubuo ng isang larawang imposible, ngunit hindi maikakaila. Hindi maaari. Nagkataon lang. Impossible. Ngunit habang tinititigan niya ang papalayong likod ng mayor, isang nakakabinging tanong ang umalinggaw sa kanyang isipan, isang tanong na nagpayanig sa buong pagkatao niya, ang taong nagbigay sa kanya. Nang pagkakataong ito ay siya rin bang taong binibigyan niya ng isang piraso ng pag-asa tuwing gabi. Ang mga sumunod na linggo ay ang pinakapayapa sa buhay ni Adrian sa loob ng maraming taon. Ang pagkakaroon ni Lenny sa City Hall ay parang isang patak ng malinis na tubig sa isang maalikabok na silid. Ang kanyang simpleng presensya, ang kanyang mahinhing tawa na paminsan-minsan niyang naririnig mula sa labas ng kanyang opisina, ay sapat na para burahin ang pagod ng maghapong pakikipag-usap sa mga politiko at pagharap sa mga problema ng lungsod. Pinagmamasdan niya ito mula sa kanyang mesa, kung paano nito maingat na inaayos ang kanyang mga papeles, kung paano ito seryosong nakikinig sa kanyang mga utos, at kung paano namumula ang mga pisngi nito kapag nagkakatitigan sila ng hindi sinasadya. Para siyang isang halaman na dahan-dahang namumukadkad sa isang lugar na hindi niya inaasahan. At si Adrian, sa unang pagkakataon, ay naramdaman ang pagnanais na maging hardinero, ang alagaan ito, protektahan, at siguraduhing walang sinuman ang makakasira dito. Ngunit ang kapayapaang iyon ay kasing rupok ng isang salamin. At isang umaga, nabasag ito. Adrian, darling. Ang boses na iyon, matamis ngunit may talim, pamilyar, ngunit ayaw na niyang marinig, ay tumusok sa katahimikan ng kanyang opisina. Pumasok si Vivian S.A. na para bang pag-aari niya ang lugar. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting bestida na yumayakap sa kanyang perpektong katawan, at ang tunog ng kanyang mga stiletto sa marmol na sahig ay isang anunsyo ng kanyang pagdating. Vivian, malamig na tugon ni Adrian, hindi man lang nag-abalang tumayo. Naramdaman niya ang pag-igting ng kanyang panga. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Vivian, isang ngiting hindi nakaligtas sa mga mata ni Lenny na nooy nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera sa gilid. Oh, Adrian. Don't be so cold. I'm here to support you. Narinig ko ang tungkol sa mga bagong proyekto mo para sa mahihirap. I want to help. If a Family's Foundation can fund everything. Ang alok ay perpekto sa papel, ngunit alam ni Adrian ang laro ni Vivian. Bawat tulong nito ay may katumbas na kontrol. Lumapit si Vivian sa mesa niya at sinadyang dumaan sa likuran ni Lenny. At sino naman itong bago mong staff? Tanong nito, ang tingin ay sinusuri si Lenny mula ulo hanggang paa, na para bang isang kakaibang insekto ang tinitingnan nito. Siya si Lenny Sandoval, ang bago kong personal secretary, mariing sabi ni Adrian. Lenny, si Vivian S. Ray. Hello po, ma'am, mahinang bati ni Lenny, bahagyang yumuko. Oh, ang cute, sabi ni Vivian, ang tono ay puno ng pangmamaliit. Pagkatapos ay bumaling ito kay Adrian, ang boses ay biglang lumambing na parang pulot. Naaalala mo ba, darling, yung charity ball na inorganize natin sa Paris? We raised millions in one night. Ganoon dapat ang pagtulong, in grande. Sinadya ni Vivian na ikwento ang kanilang mga marangyang nakaraan, ang mga biyahe sa Europa, ang mga mamahaling regalo, ang mga party na dinaluhan ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Bawat salita ay isang karayom na nakatutok kay Lenny, para ipamukha dito na isa lamang itong tagalabas, isang estranghero sa mundo ni na Adrian at Vivian. Nakita ni Adrian kung paano unti-unting yumuko si Lenny, ang mga mata ay nakapako na lamang sa kanyang ginagawa, na para bang sinusubukang maging invisible. Nagsikip ang dibdib ni Adrian sa inis. Kinabukasan, bumalik si Vivian, may dalang isang maliit na paper bag mula sa isang kilalang luxury brand. Para sa'yo, Adrian, sabi nito, sabay abot ng isang eleganteng kahon. Sa loob, isang kurbatang gawa sa purong seda ang nakalatag. Para bumagay sa bago mong suite. Salamat, pero hindi mo kailangang mag-abala, sabi ni Adrian. Hindi siya pinansin ni Vivian. Ang kanyang mga mata ay napunta sa simpleng silver na hair clip na nakasuksok sa buhok ni Lenny. Ang cute naman ng clip mo, iha, sabi nito, ang ngiti ay puno ng lason. Mukhang galing sa Divisoria. You know, you should invest more in your appearance. You are, after all, representing the mayor's office. Sa pagkakataong iyon, hindi na nakapagpigil si Adrian. Nang makaalis si Vivian, pinuntahan niya ito sa lobby. Vivian, ano ba talaga ang kailangan mo? Tanong niya,
ang boses ay mababa at nagbabanta. Humarap ito sa kanya, ang matamis na maskara ay nawala na. Ikaw, Adrian. Ikaw ang kailangan ko. At hindi ako papayag na isang basahan na galing sa kung saang lupalop ang humadlang sa akin. Huwag na huwag mong tatawaging basahan si Lenny, mariing sabi ni Adrian. Lubayan mo siya. Lubayan mo kami. Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa mga mata ni Vivian. O, pinagtatanggol mo na siya ngayon? Adrian, mag-ingat ka. Baka sa sobrang pagtatanggol mo sa kanya, may mga bagay kang malimutan. May mga sikreto kang mabunyag. Ngumiti ito ng malamig. At alam nating pareho na marami kang itinatago. Naiwan si Adrian na nakatayo roon, ang mga kamao ay nakakuyom. Ang banta ni Vivian ay malinaw. Alam niya ang mga kahinaan ni Adrian at hindi ito mag-aatubiling gamitin ang mga iyon. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Adrian. Ang bigat ng kanyang dalawang mundo ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat. Hinanap niya ang kasuotan ni Iaday at nagpahatid malapit sa dating lugar kung saan sila nagkikita ni Lenny. Umaasa siyang makikita niya ito roon na makakausap niya ang dalaga ng walang pader ng kapangyarihan sa pagitan nila. Ngunit wala si Lenny sa pandevida. Wala na rin ang upuan niya sa eskinita. Ang lugar ay tahimik at walang buhay. Doon napagtanto ni Adrian ang kabalintunaan ng lahat. Inialis niya si Lenny mula sa mundong iyon para protektahan ito, ngunit sa paggawa noon, inalis din niya ang sarili niyang santuwaryo. Ang simpleng koneksyon na mayroon si Iaday at si Lenny ay tuluyan ng nawala, pinalitan ng komplikadong relasyon ni na Mayor DeMarco at ng kanyang sekretarya. Bumalik siya sa City Hall na may mabigat na puso. Nakita niyang nag-aayos na ng gamit si Lenny, handa nang umuwi. At papalapit dito si Vivian na tila may huling salitang gustong iwanan. Hindi narinig ni Adrian ang lahat ng sinabi nito, ngunit ang huling pangungusap ay malinaw na umabot sa kanyang pandinig, sinabi sa isang boses na parang bulong ng isang ahas. Cariño, kailangan mong mag-ingat, sabi ni Vivian kay Lenny habang inaayos ang isang hibla ng buhok nito. Si Adrian ay maraming sekreto. Sigurado ka bang kilala mo ang tunay niyang pagkatao? Nakita ni Adrian kung paano natigilan si Lenny, kung paano nawala ang kulay sa mukha nito. Tumalikod si Vivian na may isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi, iniwan si Lenny na tulala, ang anino ng pagdududa ay malinaw na bumabalot na ngayon sa kanyang mga mata. Nakaharap si Vivian S.E. sa salaming bintana ng kanyang penthouse unit, hawak ang isang kopita ng mamahaling red wine. Sa ibaba, ang mga ilaw ng lungsod ng pag-asa ay kumikinang na parang mga hiyas na isinabog sa isang itim na tela. Para sa marami, ito ay isang tanawin ng pangarap. Para kay Vivian, ito ay isang kaharian na dapat niyang angkinin. Tumunog ang kanyang cellphone, isang pribadong numero. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay hindi naglalaman ng anumang saya, kundi ng purong satisfaksyon ng isang mangangasong malapit ng Manila. Hello, sagot niya, ang boses ay kalmado. Ma'am Vivian, nakuha ko na po, sabi ng boses sa kabilang linya, isang pribadong investigador na matagal na niyang binabayaran. Isesend ko na po sa inyo ang mga litrato. Good, maikling tugon ni Vivian bago ibaba ang tawag. Ilang segundo lang, isang notification ang lumitaw sa screen ng kanyang cellphone. Binuksan niya ito. At naroon. Ang litrato ay medyo malabo, kuha mula sa malayo, ngunit ang mensahe nito ay kasing linaw ng kristal. Si Adrian, ang kanyang Adrian, na nakasuot ng maruruming damit. Nakaupo sa semento, ang buhok ay magulo, ang mukha ay hindi ahitado. At sa tabi nito, nakaupo ang babaeng iyon. Ang hamak na si Lenny Sandoval. May iniabot itong isang bagay kay Adrian. Isang piraso ng tinapay. Hindi napigilan ni Vivian ang isang mahinang tawa. Isang tawang malamig at walang kagalakan. So, ito pala ang sikreto. Ang dakilang Mayor Adrian DeMarco naglalaro ng pagiging mahirap. Isang napakagandang melodrama. Isang napakagandang kahinaan. Tinitigan niya ang litrato ng matagal. Pinag-aralan niya ang bawat detalye, ang pagkakaupo nila, ang pagitan sa kanilang mga katawan, ang paraan ng pag-abot ni Lenny sa tinapay. Nakita niya ang lahat ng kailangan niyang makita. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang harapin si Adrian. Isampal sa mukha nito ang katrayduran, ang kasinungalingan. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang ideyang iyon.
Masyadong simple. Masyadong madali. Ang simpleng komprontasyon ay magbibigay lamang kay Adrian ng pagkakataong magpaliwanag, magmakaawa, at baka patawarin pa ng kawawang dalaga. Hindi. Ang sugat na gusto niyang iwan ay hindi lang dapat masakit. Dapat itong nakamamatay. Kinuha niya ang kanyang baso ng alak at dahan-dahang umikot sa kanyang sala, ang isip ay gumagana na parang isang grandmaster ng chess. Bawat posibleng galaw ay kanyang kinakalkula. Hindi niya basta-basta sisirain si Adrian. Gagamitin niya ang sikretong ito para sirain ang pundasyon ng lahat ng pinahahalagahan nito, ang tiwala ng publiko at ang pagtingin sa kanya ni Lenny. Kinabukasan, imbis na sa City Hall, sa opisina ng isang kilalang tabloid newspaper siya nagpunta. Isang pahayagan na kilala sa mga makatas na headline at mga eskandalong kayang magpabagsak ng mga sikat na personalidad. Ang editor-in-chief, isang lalaking may utang na loob sa pamilya Effie, ay personal siyang sinalubong. Vivian, bati nito, halatang nagtataka. Anong may paglilingkod ko sa pamilya Effie? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Vivian. Inilapag niya ang isang brown envelope sa mesa. May kwento ako para sa'yo, sabi niya, ang boses ay malambing ngunit may bigat. Isang kwento tungkol sa ating butihing mayor. Binuksan ng editor ang sobre. Nakita ni Vivian ang unti-unting panlalaki ng mga mata nito habang tinitingnan ang mga litrato. Ito totoo ba ito? Hindi makapaniwalang tanong ng editor. Totoong totoo, sagot ni Vivian. Ngunit hindi ko gustong ilabas ninyo yan ng ganyan lang. Lumapit siya at itinuro ang litrato. Hindi ito kwento ng isang mayor na nagpapanggap. Ito ang kwento. Itinuon niya ang daliri sa mukha ni Lenny. Ito ang kwento ng isang mayor na gumagamit sa isang inosenteng, mahirap na babae para sa kanyang political drama. Isang mayor na naglalaro sa damdamin ng isang kawawang biktima para lang mapabango ang pangalan niya sa masa. Nakita ni Vivian ang pagliwanag sa mukha ng editor. Nakuha nito ang ibig niyang sabihin. Ang angulo ay perpekto. Hindi lang nito sinisiraan si Adrian, ginagawa pa nitong kaawa-awa si Lenny, isang prop sa isang masalimuot na dula. Gusto ko ng headline na makapigil hininga, utos ni Vivian. Gawing biktima ang babae. Gawing kontrabida si Adrian. At siguraduhin mong bukas ng umaga, ito ang babasahin ng buong Pilipinas. Sa opisina ni Adrian, wala siyang kamalay-malay sa bombang malapit ng sumabog. Ang araw na iyon ay isa sa mga pinakamasayang sandali nila ni Lenny. Nagawa nilang mag-usap ng mas maluwag, nagawa nilang magtawanan sa isang maliit na bagay. Sa isang sandali, habang nagtitimpla ito ng kape para sa kanya, naramdaman ni Adrian na handa na siyang sabihin ang lahat. Handa na siyang ipagtapat ang tungkol kay Adi. Ang pagtatago ng sikreto ay mas mabigat pa kaysa sa anumang problema ng lungsod. Lenny, simula niya, ang puso ay kumakabog. May kailangan akong sabihin sa'yo. Isang bagay na matagal ko nang dapat sinabig. Ngunit bago pa man niya madugtungan ang kanyang sasabihin, sunod-sunod na tumunog ang cellphone ni Lenny. Mga text message. Mga notification. Sandali lang po, Mayor, sabi ni Lenny, ang mukha ay nagtataka. Hindi ko po alam kung bakit biglang Isang katrabaho nila ang biglang pumasok sa opisina, ang mukha ay hindi maipinta. Lenny. Mayor, kailangan niyo pong makita to. Nanginginig ang kamay ng babae habang inaabot ang kanyang cellphone. Sa screen, isang article mula sa sikat na tabloid. At ang headline, na nakasulat sa malalaking pulang letra, ay parang isang sampal sa mukha nilang dalawa. Mayor Lee Marco, nagpanggap diti pulubi para politika, ginamit din kawawang dalagang panadera. At sa ilalim nito, dalawang litrato na magkatabi. Sa kaliwa, si Mayor Adrian De Marco sa kanyang eleganteng suit. Sa kanan, si Adi na gusgusin. At sa gitna, mas malaki kaysa sa lahat, ang litrato ni Lenny na nag-aabot ng pandesal. Ang kanyang mukha ay puno ng awa at kabutihan, ngayon ay mukha na ng isang taong niloko at pinaglaruan. Bumagsak ang hawak na tasa ni Lenny. Nabingi siya sa lakas ng pagbagsak nito sa sahig, sa tunog ng nababasag na porselana. Ngunit mas malakas ang tunog ng pagguho ng kanyang mundo. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin kay Adrian, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng pagkalito, sakit, at isang tanong na sumisigaw kahit hindi niya ito binibigkas, totoo ba? Ang mundo ni Lenny ay gumuho.
At sa kanyang penthouse, humigop ng alak si Vivian at ngumiti. Checkmate. Ang tunog ng nabasag na tasa ay umalinggaw sa buong opisina, ngunit para kay Lenny, ang tunog na iyon ay nagmula sa loob ng kanyang dibdib. Iyon ang tunog ng kanyang puso na nagkapira-piraso. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng cellphone, sa mga litratong tila isang masamang panaginip. Si Eddie. Si Mayor. Si Eddie na binibigyan niya ng tinapay. Si Mayor na nagbigay sa kanya ng trabaho. Ang dalawang mukha ng lalaking nasa harapan niya ngayon. Iisa lang pala sila. At siya ang tanga. Siya ang kaawa-awang babae sa gitna ng lahat, ang bida sa isang dula na hindi niya alam na kasali pala siya. Bawat kabaitan, bawat ngiti, bawat pag-aalala, lahat pala ay isang palabas. Ang pag-aalok ng trabaho, ang pagtatanggol sa kanya laban kay Vivian, ang pandesal sa briefcase nito, lahat ay parte ng isang kalkuladong script. At siya, sa kanyang kahangalan, ay naniwala. Lenny, magpapaliwanag ako. Narinig niya ang boses ni Adrian, ngunit ito'y parang nanggagaling sa malayo, sa ilalim ng tubig. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakita niya ang pagkataranta sa mukha nito, ang pag-aalala. Ngunit ang nakikita na lang niya ngayon ay isang magaling na aktor na natatakot na baka masira ang kanyang pagganap. Hindi siya nagsalita. Walang salitang kayang lumabas sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang tumalikod, dinampot ang kanyang bag, at naglakad palabas ng opisina. Naiiwan ang mga bubog ng tasa sa sahig at ang mga bubog ng kanyang tiwala. Lenny, sandali, sigaw ni Adrian, sumusunod sa kanya. Ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad, lampas sa mga nagbubulungang empleyado, lampas sa mga matang puno ng awa at panghusga. Bawat bulong ay parang isang sampal. Bawat tingin ay parang isang suntok. Naririnig niya ang mga komento sa kanyang isipan, mas malakas pa kaysa sa tunay na mga boses, kawawang babae. Nagpagamit. Akala mo naman totoo. Nakarating siya sa kanyang bahay na hindi niya alam kung paano. Ang alam lang niya, kailangan niyang magtago. Kailangan niyang takasan ang mga matang iyon, ang mga boses na iyon, ang sakit. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang maliit na kwarto, ang dibdib ay sumisikip na parang malapit ng sumabog. Binuksan niya ang kanyang cellphone, isang hangal na desisyon. At doon, binasa niya ang lahat. Ang libo-libong komento sa ilalim ng article. Grab si Mayor, user-friendly. Obvious naman na pakitang tao lang. Kawawa si ate, naging instant artista, di man lang binayaran. For sure, part din yan ng plano niya. Baka binayaran yan para magpanggap na biktima. Drama para sa eleksyon. Bawat komento ay isang patalim na lalong sumusugat sa kanya. Hindi na lang siya biktima ng panloloko, sa mata ng publiko, isa siyang kasabwat o isang kahabag-habag na tanga. Napahagulhol siya, ang mga luha ay bumuhos na parang isang sirang gripo. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, hinahayaang kainin siya ng dilim at ng sakit. Lahat ng pag-asang nagsimulang mamuo sa kanyang puso ay naging abo. Maya-maya, may narinig siyang malalakas na katok sa kanilang pinto. Lenny! Anak, ang mayor, nandito, sigaw ng kanyang ama mula sa labas ng kanyang kwarto. At pagkatapos, narinig niya ang boses na ayaw na niyang marinig. Lenny, please. Kausapin mo ako. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi totoo ang sinasabi nila. Maniwala ka sa akin. Ang boses na iyon. Ang boses na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay parang laso na tumatago sa kahoy ng pinto. Ang bawat pakiusap ay isang kasinungalingan. Ang bawat salita ay isang pag-arte. Lenny, parang awa mo na di. Hindi siya kumibo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang matinding sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Isang pader na yelo ang unti-unting itinayo sa paligid ng kanyang puso. Kumuha siya ng isang pirasong papel at isang ballpen. Nanginginig ang kamay niya habang nagsusulat. Maikli lang. Simple lang. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Adrian, ang mukha ay puno ng pag-aalala, ang kanyang perpektong suot ay bahagyang gusot na. Sa likod nito, nakatayo ang kanyang ama, ang mukha ay puno ng pagkalito. Hindi siya tinitigan ni Lenny sa mata. Ang kanyang tingin ay malamig at walang emosyon, nakatuon sa isang punto sa likod nito.
Inabot niya ang piraso ng papel. Ano to? Tanong ni Adrian, ang boses ay basag. Hindi pa rin siya sumagot. Kinuha ni Adrian ang papel at binasa ito. Isang resignation letter. Hindi, Lenny, hindi. Pagmamakaawa nito, sinusubukang hawakan ang kanyang braso. Umatras si Lenny na para bang ang pagdampi nito ay makakapaso sa kanya. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay walang buhay, walang init, walang anumang bakas ng Lenny na kilala nito. Salamat sa lahat, Mayor, sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at sinadya. Magaling po kayong artista. Pagkasabi noon, isinara niya ang pinto sa mukha nito, iniwan si Adrian sa labas, kasama ang wasak nitong mga pakiusap. Sumandal siya sa pinto, hindi na umiiyak. Wala nang luhang gustong lumabas. Pakiramdam niya iisa na lamang siyang basyong sisidlan. Nang gabing iyon, para makalimot, sinubukan niyang maglinis. Inayos niya ang mga lumang gamit, nag-aalis ng alikabok, sinusubukang alisin din ang mga alaala sa kanyang isipan. Hanggang sa nakita niya ang isang lumang bowl sa ilalim ng higaan ng kanyang ama. Sa loob, naroon ang mga dokumento ng aksidenteng sinapit nito, maraming taon na ang nakalipas, ang aksidenteng kumuha ng lakas nito at nagbaon sa kanila sa utang. Binuklat niya ang mga papel, ang iba ay naninilaw na. Mga medical records, mga legal na sulat. At sa isang pahina ng isang legal na dokumento, isang pangalan ang tumalon mula sa papel at sumampal sa kanya. Ang pangalan ng kumpanyang nagtayo ng gusaling pinagtrabahuhan ng kanyang ama. Ang kumpanyang tumangging managot sa aksidente. Ang kumpanyang nag-alok ng napakaliit na halaga para manahimik sila. Ang pangalan ng kumpanya ay SV Corporation. S.Y. Parang isang kidlat na tumama sa kanya. Si Vivian S. Ray. Ang babaeng humahamak sa kanya. Ang babaeng karibal niya. Ang pamilya nito ang may kagagawa ng paghihirap ng kanyang ama. Gumuho si Lenny sa sahig. Ang dalawang naglalakihang sakit, ang panloloko ni Adrian at ang inhustisya sa kanyang pamilya, ay nagsanib sa kanyang isipan, bumuo ng isang napakalaking halimaw na nilamon siya ng buo. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay kasintahan pala ng babaeng nagmula sa pamilyang sumira sa kanila. Hindi ito nagkataon lang. Isa itong masalimuot na bitag ng tadhana, at siya ay nasa gitna, walang kalaban-laban, walang kakampi. Nawalan siya ng lakas. Ang lahat ay nawala. Ang opisina ng alkalde ay hindi na isang palasyo, isa na itong haula. Si Adrian ay nakaupo sa kanyang silya, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit hindi niya nakikita ang lungsod. Ang nakikita lamang niya ay ang mukha ni Lenny, ang mukhang walang emosyon, ang mga matang malamig na parang yelo, bago nito isara ang pinto sa kanyang harapan. Ang mga salitang magaling po kayong artista, ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan, bawat isa ay isang suntok na mas masakit kaysa sa nauna. Ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa media, sa mga kapartido, sa mga negosyanteng biglang nag-aalala sa public image ng lungsod. Ang eskandalo ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Ang kwento ng mayor na manloloko ay nasa bawat sulok ng internet, sa bawat usapan sa kanto. Ang kanyang political capital na pinaghirapan niyang itayo sa loob ng maraming taon ay unti-unting nauubos. Pumasok ang kanyang chief of staff, si Mang Tony, isang veteranong politiko na nagsilbing tagapayo pa ng kanyang ama. Ang mukha nito ay seryoso. Adrian, sabi nito, hindi na ginagamit ang titulong mayor. Kailangan nating gumawa ng damage control. Ngayon na. Inilatag ni Mang Tony ang plano. Isang public apology. Isang statement na aaminin ang pagkakamali sa pamamaraan, ngunit igigiit na ang intensyon ay mabuti. At ang pinakamahalagang bahagi, kailangan niyang opisyal na tanggalin sa pwesto si Lenny Sandoval at lumayo dito. Kailangan mong ipakita sa publiko na biktima ka rin ng maling pagpapayo, paliwanag ni Mang Tony. Na nadala ka ng iyong kagustuhang mapalapit sa masa. Isakripisyo mo ang babae, Adrian. Iyon lang ang paraan para makabangon ka rito. Nakinig lang si Adrian, hindi kumikibo. Isakripisyo si Lenny. Ang ideya pa lang ay parang lason na. Isakripisyo ang nag-iisang taong nagparamdam sa kanya ng katotohanan sa loob ng napakatagal na panahon. Hindi ko gagawin yan, mariing sagot ni Adrian, ang boses ay mababa ngunit puno ng desisyon. Adrian, huwag kang maging bata, giit ni Mang Tony.
Hindi ito tungkol sa nararamdaman mo. Ito ay tungkol sa iyong kinabukasan. Ang buong karera mo ang nakataya dito. Bago pa man makasagot si Adrian, bumukas ang pinto. Pumasok si Vivian SV. Kung kahapon ay isa siyang ahas na gumagapang sa dilim, ngayon ay isa siyang reyna na naglalakad sa liwanag, ang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Adrian, I'm so sorry sa nangyayari, sabi nito, ang boses ay malambing. Ipinahiwatig nito kay Mang Tony na iwan sila. Nang silang dalawa na lang, ang peking pag-aalala ay napalitan ng isang ngiti ng tagumpay. Si Adrian, I told you to be careful, sabi nito habang papalapit sa kanyang mesa. Ayaw mong makinig. Ngayon, tingnan mo ang gulo na pinasok mo. Umupo ito sa silyang nasa harapan niya, ang parehong silyang inupuan ni Lenny noong unang araw nito. Pero mabait ako. Nandito ako para mag-alok ng solusyon. Inilatag ni Vivian ang kanyang ultimatum. Isang ultimatum na binalot sa sutla. Let's hold a press conference. Together. Sasabihin natin sa lahat na nagkabalikan na tayo. Na ako ang nasa likod ng lahat ng charity work mo. Sasabihin natin na ang babaeng iyon, sabi nito, ang pagbanggit sa ay babae, ay puno ng pandidiri, ay isang maliit na pagkakamali, isang misunderstanding na naayos na. Ang pamilya ko, ang AC Corporation, ay susuportahan ka. Babalik ang tiwala ng mga negosyante. Malilimutan ng publiko ang lahat. At ikaw, Adrian, ay maliligtas. Tinitigan siya ni Adrian. Ito na ang huling bitad. Ang alok na pagliligtas ay isa ring tanikala. Ang pagtanggap dito ay nangangahulugan ng habang buhay na pagkakautang sa pamilya, nangangahulugan ng pagtalikod sa lahat ng pinaniniwalaan niya. At nangangahulugan ng tuluyang pagtraidor kay Lenny. Piliin mo ako, Adrian, bulong ni Vivian, lumapit ito at hinawakan ang kanyang balikat. Ako lang ang makakapagligtas sa iyo. Piliin mo ako at ang lahat ng ito ay mawawala. Biglang bumukas ang pinto. Isang batang investigador mula sa kanyang opisina, isa sa mga pinagkakatiwalaan niya, ang pumasok na humahangos. Mayor, sorry po sa abala, pero kailangan niyo pong makita ito. Iniabot nito ang isang brown folder. Pinahanap niyo po sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa pamilya Sandoval. Ito po ang nakuha ko. Tungkol po sa aksidente ng tatay niya. Binuksan ni Adrian ang folder, hindi pinapansin ang pagkunot ng noo ni Vivian. At habang binabasa niya ang mga dokumento, isang bagong uri ng galit ang umakyat sa kanyang sistema. Isang galit na mas malinis, mas dalisay. Ang aksidente ni Mang Nestor. Ang pagtanggi ng kumpanya na akuin ang responsibilidad. Ang pambabarat sa danyos. At ang pangalan ng kumpanya, paulit-ulit na nakasulat, SV Corporation. Napatingin siya kay Vivian na ngayon ay medyo nababahala na. Lahat ng piraso ay nagkadugtong-dugtong. Ang paghihirap ng pamilya ni Lenny ay direktang kagagawa ng pamilya ng babaeng nasa harapan niya. Tinitigan niya ang mukha ni Vivian. Ang mukhang nag-aalok sa kanya ng kaligtasan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang folder. Ang ebidensya ng isang malaking inhustisya. Sa kanyang mesa, nakita niya ang isang maliit na larawan ni Lenny na kinuha niya mula sa TV. Noong unang araw nito, isang larawang nakangiti ito nang hindi niya alam. Ang kanyang karera. Ang kanyang puso. Ang katarungan. Lahat ay nakasalalay sa isang desisyon. Tumayo si Adrian. Ang kanyang mga mata ay kalmado na, ang kanyang isip ay malinaw na. Walang pag-aalinlangan. Walang takot. Salamat sa alok mo, Vivian, sabi niya, ang boses ay matigas na parang bato. Pero hindi ko kailangan ng tulong mo. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tinalikuran niya si Vivian. Hindi niya tinawagan si Mang Tony o ang kanyang mga abogado. Isang numero lang ang kanyang tinipa. Ang numero ng pinakamalaking istasyon ng telebisyon sa bansa. Nang may sumagot sa kabilang linya, nagsalita siya ng may buong otoridad. Hello, this is Mayor Adrian DiMarco. Gusto kong humiling ng isang live, exclusive interview. Ngayong gabi. Walang script. Walang cut. Ako lang at ang inyong best interviewer. Narinig niya ang gulat sa boses ng nasa kabilang linya at ang nanlalaking mga mata ni Vivian sa kanyang likuran. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Nakapili na siya.
At kung babagsak man siya, babagsak siyang lumalaban para sa katotohanan. Ang anunsyo ng biglaang live interview ni Mayor DeMarco ay kumalat na parang apoy sa social media. Sa loob lamang ng isang oras, ito na ang numero 1 trending topic sa buong bansa. Magbibitiw ba siya? Aamin ba siya sa kasalanan? O lalo pa siyang magsisinungaling? Para kay Lenny, ang balitang iyon ay isa lamang ingay sa labas ng pinto ng kanyang kwarto, isang ingay na pilit niyang hindi pinapansin. Nakaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, ang mga lumang dokumento ng kaso ng kanyang ama ay nakakalat sa kanyang harapan. Ang sakit ng pagkakanulo ni Adrian at ang galit sa pamilya DC ay naghalo sa kanyang dibdib, isang nakalalasong kombinasyon na nagpamanhid sa kanyang buong pagkatao. Wala na siyang pakialam sa interview. Wala na siyang pakialam kay Adrian. Ang gusto na lang niya ay matapos na ang lahat, ang bumalik sa dati, kahit gaano pa kahirap, basta't tahimik. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Anak, boses ng kanyang ama. May naghahanap sa'yo. Ayoko pong makipag-usap kahit kanino, tay, mahinang sagot niya. Hindi siya ang mayor, sabi ni Mang Nestor. Iba ito. Dahil sa pagtataka, dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ng bahagya ang pinto. Sa labas, nakatayo ang isang batang lalaki na pamilyar sa kanya, ang batang investigador na nakita niya sa opisina ni Adrian. Mukha itong kinakabahan at nahihiya. Ma'am Lenny, magalang na bati nito. Pasensya na po sa abala. Pinapunta po ako dito ni Mayor. Otomatikong nagsara ang puso ni Lenny. Umalis na kayo, sabi niya, handa nang isara ang pinto. Sandali lang po, ma'am, mabilis na sabi ng lalaki, humakbang ito paharap. Hindi po ako pinapunta dito para pakiusapan kayo. Pinapunta po niya ako para ibigay ito. May iniabot itong isang makapal na brown folder, kaparehong-kapareho ng folder na nakita niyang dala ng lalaking ito kanina sa opisina. Ano yan? Tanong ni Lenny, ang boses ay puno ng pagdududa. Lahat po ng ebidensya na nakalap namin tungkol sa kaso ng tatay niyo, sabi ng investigador. Mga testimonya ng ibang trabahador na tinakot para manahimik. Mga financial records na nagpapatunay na nagtipid ang AC Corporation sa safety measures. Lahat po ng kailangan ninyo para buksan ulit ang kaso at manalo. Natigilan si Lenny. Tinitigan niya ang folder. May pinapasabi po si Mayor, pagpapatuloy ng lalaki. Sabi niya, ang katarungan para sa tatay mo ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong eskandalo. Gamitin mo to, para sa inyo yan, hindi para sa akin. Pagkasabi noon, magalang na yumuko ang lalaki, iniwan ang folder sa isang maliit na mesa sa tabi ng pinto, at mabilis na umalis. Naiwan si Lenny na nakatayo roon tulala. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang mga dokumentong mas kumpleto pa kaysa sa sarili niyang mga kopya. Mga pangalan, mga petsa, mga numero. Ang lahat ng ebidensya ng panloloko ng pamilya. Bakit? Bakit niya ito ginagawa? Kung gusto niyang iligtas ang sarili niya, dapat ay nakikipag-ayos na siya kay Vivian. Dapat ay tinatanggap na niya ang alok nito. Ang pagbibigay nito sa kanya ay isang deklarasyon ng giyera laban sa mga Zhi. Isang political suicide. Hindi niya ito ginagawa para sa kanyang sarili. Ginagawa niya ito para sa kanya. Para sa kanyang ama. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa isang dokumento. Ngunit ang luhang ito ay iba. Hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng pagkalito. Lumapit ang kanyang ama at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Anak, hindi ko alam ang buong kwento, sabi ni Mang Nestor, ang boses ay mahinahon. Pero alam kong sa buong buhay mo, hindi ka nagkamali sa pagkilatis ng tao. Palagi mong nakikita ang kabutihan sa kanila, kahit hindi nila nakikita sa sarili nila. Magtiwala ka sa puso mo. Ang mga salita ng kanyang ama ay tumagos sa pader na yelo na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Nagtiwala siya kay Adi. Nagtiwala siya kay Mayor DeMarco. At kahit nasaktan siya, may isang bahagi sa kanya na ayaw maniwala na ang lahat ng kabutihang nakita niya ay isang kasinungalingan. Tumingin siya sa orasan. Malapit nang mag-alas 9. Oras na ng interview. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa kanilang maliit na telebisyon at binuksan ito.
Sa screen, nakita niya ang pamilyar na studio ng isang sikat na news program. At pagkatapos, lumabas si Adrian. Mag-isa itong naglakad papunta sa upuan. Ang kanyang suot ay simple lang, isang puting polo shirt, walang kurbata. Walang bakas ng pagiging arogante. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Lenny ang isang bagay na hindi niya nakita kanina, isang determinasyon na may kasamang kalungkutan. Mukha siyang isang sundalong papasok sa isang laban na alam niyang maaaring hindi niya mapanalunan, ngunit handa pa ring mamatay para sa pinaglalaban niya. Huminga ng malalim ang batikang host, isang babaeng kilala sa kanyang matatalas na tanong. Tumingin ito ng diretso sa kamera at pagkatapos ay kay Adrian. Ang buong bansa ay nanonood, naghihintay, humuhusga. Magandang gabi, Pilipinas, simula ng host. Kasama natin ngayon ang pinag-uusapang alkalde ng lungsod ng Pag-asa, Mayor Adrian De Marco. Mayor, salamat sa iyong pagdating. Huminto ito sandali, tila hinahayaan ang tensyon na bumalot sa ere. Umpisahan natin sa tanong na nasa isip ng lahat. Tinitigan nito si Adrian ng diretso sa mata. Mayor De Marco, aaminin mo ba na niloko mo ang buong syudad at ang dalagang si Lenny Sandoval? Ang kamera ay nag-zoom in sa mukha ni Adrian. Ang buong Pilipinas ay naghintay. Sa kanyang maliit na bahay, si Lenny ay napahawak sa kanyang dibdib, ang paghinga ay tila nahinto. Ang tanong ay binitiwan na parang isang sentensya ng kamatayan, umalinggaw sa tahimik na studio. Tinitigan ni Adrian ang host, si Avis Jessica, isang babaeng may reputasyon sa paggiba ng mga politiko sa pamamagitan lamang ng mga salita. Nakita niya ang hamon sa mga mata nito. Nakita niya ang pagkauhaw ng publiko para sa dugo. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang kumakabog niyang dibdib. Ito na iyon. Wala nang atrasan. Good evening, Des Jessica. Salamat sa pagkakataon, panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, na ikinagulat maging ng host. At para sagutin ang iyong tanong huminto siya sandali, hinahayaan ang bawat salita na magkaroon ng bigat. Tumingin siya ng diretso sa kamera, na para bang kinakausap niya ang bawat isang taong nanonood. Aaminin ko. Nagsinungaling ako. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga crew sa studio. Walang inaasahan ang ganoong direktang pag-amin. Nagsinungaling ako tungkol sa aking pagkatao, pagpapatuloy ni Adrian, ang kanyang boses ay hindi nagbago ng tono. Nagtago ako sa likod ng pangalang Adi. At sa pagsisinungaling kong iyon, humihingi ako ng tawad sa bawat mamamayan ng lungsod ng Pag-asa. Yumuko siya ng bahagya, isang kilos ng pagpapakumbaba. Pero itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay mas naging matalim. Hindi ako kailanman nagsinungaling sa naramdaman ko. At hinding-hindi ako magsisinungaling tungkol sa tunay na dahilan kung bakit ko iyon ginawa. Nagsimula siyang magkwento. Hindi bilang isang politiko na nagdedepensa sa sarili, kundi bilang isang taong pagod na. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang pagkadismaya sa politika, ang pakiramdam na napapaligiran siya ng mga pekeng ngiti at mga nakatagong interes. Ikinuwento niya ang kanyang pagnanais na makita ang katotohanan, na maramdaman ang tunay na pulso ng lungsod na kanyang pinaglilingkuran. Gusto kong malaman kung ano ang pakiramdam ng magutom, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa emosyon. Gusto kong malaman kung ano ang pakiramdam ng matulog sa kalye. Gusto kong malaman kung ano ang pakiramdam ng maging invisible. At nalaman ko. At pagkatapos, ikinuwento niya si Lenny. At sa gitna ng lahat ng kadilimang iyon, may nakilala akong isang tao, sabi niya, ang kanyang tingin ay lumambot. Isang babaeng sa kabila ng sarili niyang kahirapan, sa kabila ng pagmamaltrato sa kanya ng mundo, ay nagawa pa ring magbigay. Sa isipan ng mga manonood, lumitaw ang mga alaala, mga larawan mula sa isipan ni Adrian na naging mga salita. Ang sigaw ni Aling Maritz. Ang imahe ni Lenny na nag-aabot ng isang pirasong pandesal na may kasamang ngiti. Ang isang pirasong tinapay na iyon, pagpapatuloy niya, ay hindi lang pagkain. Iyon ay pag-asa. Iyon ay patunay na sa kabila ng lahat ng kasakiman at kasinungalingan sa mundo, mayroon pa ring kabutihan. Mayroon pa ring mga taong tulad ni Lenny Sandoval. Tumingin siyang muli ng diretso sa kamera, na para bang ang lente nito ay bintana papunta mismo sa sala kung nasaan si Lenny. Ang kanyang boses ay naging isang personal na pakiusap, isang bulong na narinig ng buong bansa.
Lenny, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung sa pagnanais kong mahanap ang katotohanan, nasaktan kita. Patawarin mo ako kung ang sikreto ko ay naging sandata ng iba para sirain ka. Hindi ko kailanman hinangad na gamitin ka. Ang totoo, ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magmahal. Huminga siya ng malalim. At, mahal kita. Mahal kita, Lenny Sandoval. Higit pa sa pagiging mayor ko. Higit pa sa anumang posisyon sa mundo. Sa puntong iyon, ang studio ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Maging si Alias Jessica ay tila nawala ng salita. Ngunit hindi pa tapos si Adrian. At dahil sa pagmamahal na iyon, sabi niya, ang kanyang boses ay muling tumigas, hindi ko hahayaan na ang kasinungalingan ang manalo. Itinaas niya ang isang kopya ng folder na ibinigay niya kay Lenny. Ang article na lumabas ay hindi lang isang atake sa akin. Isa itong smokescreen. Isang paraan para pagtakpan ang isang mas malaki at mas matagal ng kasalanan. At doon, isinalaysay niya ang lahat. Ang aksidente ni Mang Nestor. Ang pagpapabaya ng AC Corporation. Ang paninindak sa mga testigo. Ang pagtatangkang bilhin ang kanilang katahimikan. Inilatag niya ang katotohanan, hindi bilang isang akusasyon, kundi bilang isang serye ng mga katotohanang hindi maikakaila na sinusuportahan ng mga dokumentong hawak niya. Ang nagpakalat ng kwento laban sa akin ay ang parehong taong nakikinabang sa pananahimik ng pamilya Sandoval pagtatapos niya. Si Vivian S. Ray. At ginawa niya ito hindi lang para sirain ako, kundi para pagtakpan ang kasalanan ng kanilang pamilya. Ibinaba niya ang folder. Tapos na siya. Wala na siyang itinatago. Inilabas na niya ang lahat ng baraha sa mesa, isinugal ang kanyang buong pagkatao at karera sa isang gabi. Ang katahimikan sa studio ay nabasag. Ngunit hindi ng tanong mula sa host, kundi ng isang palakpak. Nagsimula ito sa isang kameraman sa gilid. Sinundan ng isang audio technician. At maya-maya, ang buong studio crew, maging si Alias Jessica, ay nakatayong nagpapalakpakan. Isang bagay na hindi pa kailanman nangyari sa kasaysayan ng programa. Sa kanyang maliit na bahay, si Lenny ay nakaluhod na sa sahig, ang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi na luha ng sakit. Ito ay mga luha ng pag-unawa, ng pagpapatawad, ng pag-ibig na bumalik ng buong buo. Niyakap siya ng kanyang ama. Ang bigat na matagal na nilang pasan ay tila sabay-sabay na nawala. Tapos na ang interview. Ngunit para kina Adrian at Lenny, ito ay simula pa lamang. Kinabukasan, sumikat ang araw sa isang lungsod ng pag-asa na tila nagbago ng anyo sa loob lamang ng isang gabi. Ang interview ni Adrian DeMarco ay hindi lamang isang eskandalo, ito ay naging isang pambansang kaganapan. Ang kanyang katapangan at katapatan ay nagliyab sa puso ng milyon-milyong Pilipino. Ang dating mga komento ng panghuhusga at panunukso sa social media ay napalitan ng mga mensahe ng suporta at paghanga. Ang hashtag na #MayorPandesal ay naging numero 1 trend, simbolo ng isang leader na hindi natakot na ipakita ang kanyang puso. Sa harap ng City Hall, ang dating tahimik na plaza ay napuno ng mga tao. Ngunit hindi sila nagpoprotesta. Nag-iiwan sila ng mga bulaklak, mga sulat, at higit sa lahat, mga supot ng pandesal, bilang pagpapakita ng kanilang pagsuporta sa kanilang mayor at sa babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Para sa pamilya Desi, ang pagsikat ng araw ay simula ng isang bangungot. Ang kanilang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa media, sa mga business partners na biglang gustong umatras sa mga kasunduan at sa kanilang mga abogado. Ang stock market value ng AC Corporation ay bumagsak na parang isang bato. Ang kanilang pangalan, na dati simbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo na ngayon ng kasakiman at inhustisya. Sa loob ng kanyang malapalasyong opisina, galit na ibinagsak ni Vivian ang isang mamahaling florera. Ang kanyang perpektong plano ay hindi lang sumablay, sumabog ito sa kanyang sariling mukha. Samantala, sa isang maliit na bahay sa Barangay Sta. Esperanza, ang umaga ay puno ng isang bagong uri ng katahimikan. Isang katahimikang may kapayapaan. Nakaupo si Lenny sa tabi ng kanyang ama, pinapanood ang balita sa kanilang maliit na telebisyon. Nakita niya ang mga tao sa labas ng City Hall, ang mga pandesal na nakasabit sa gate. Napangiti siya,
isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Sabi ko sa'yo, anak, sabi ni Mang Nestor, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Hindi ka nagkamali. Alam ni Lenny na darating si Adrian. Hindi niya alam kung kailan, ngunit alam niyang darating ito. At sa pagkakataong ito, handa na siya. Hindi nga siya nagkamali. Tanghali nang may kumatok sa kanilang pinto. Hindi ito ang malakas na katok ng isang desperadong tao, kundi isang mahinahon at magalang na katok. Huminga ng malalim si Lenny bago buksan ang pinto. Nakatayo roon si Adrian. Hindi siya si Mayor DeMarco na nakasuot ng suit, at hindi rin siya si Adi na gusgusin. Siya lang si Adrian. Nakasuot ng simpleng pantalon at polo shirt, ang parehong damit na suot niya kagabi sa interview. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na matagal nang hinahanap ni Lenny, katiyakan. Walang nagsalita sa kanila sa loob ng ilang segundo. Tinititigan lang nila ang isa't isa, hinahayaang ang kanilang mga mata ang mag-usap, ang magpaliwanag, ang humingi ng tawad, at ang magpatawad. Si Lenny ang unang bumasag sa katahimikan. Ngumiti siya. Pumasok siya sa loob ng bahay sandali at pagbalik niya, may dala na siyang isang piraso ng mainit na pandesal na nakabalot sa papel. Iniabot niya ito kay Adrian. Baka nagugutom ka, Adrian, sabi niya, ang boses ay malambing, puno ng lahat ng pagmamahal na itinago niya. Tinanggap ni Adrian ang tinapay, ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa kamay ni Lenny. Isang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa, isang koneksyon na mas malakas pa kaysa dati. Hindi niya kinain ang tinapay. Sa halip, mahigpit niya itong hinawakan na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Lenny, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Sa buong buhay ko, hinanap ko ang kapangyarihan, ang respeto, ang tagumpay. Akala ko, iyon ang mga bagay na bubuo sa akin. Pero mali ako. Ang kailangan ko lang pala Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata. Ay isang piraso ng tinapay na galing sa'yo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Lenny. Hindi ito pumalag. Hinawakan niya ito ng mahigpit na para bang ayaw na niya itong bitawan pa. Niloko kita sa pagkatao ko at habang buhay kong pagsisisihan yon, pagpapatuloy niya. Pero may isang bagay na totoo mula pa sa simula. Mula sa araw na nakita kitang nagbibigay kahit wala ka nang maibigay. Lenny, binago mo ako. Binago mo ang buhay ko. Lumuhod si Adrian sa harapan ni Lenny sa may gasgas na semento sa labas ng kanilang bahay. Wala siyang dalang singsing. Wala siyang inihandang magarbong speech. Ang tanging dala niya ay ang kanyang puso at ang isang piraso ng pandesal. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang buhay na walang problema. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang palasyo, sabi niya, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ang tanging maipapangako ko ay ang puso ko. Ang buong-buo kong puso. Itinaas niya ang kamay ni Lenny patungo sa kanyang mga labi at marahan itong hinagkan. Pakasalan mo ako, Lenny Sandoval. Tumingala siya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at kaunting takot. Hindi bilang asawa ng mayor, kundi bilang asawa ni Adrian. Maging asawa ko. Maging buhay ko. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Lenny, ngunit ang mga ito ay luha ng purong kaligayahan. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Marahan siyang tumango, paulit-ulit, habang ang ngiti sa kanyang labi ay sumasabay sa agos ng kanyang mga luha. Ang kanyang TE ay hindi kailangang bigkasin, ito ay naramdaman. Ang kasal ni na Adrian at Lenny ay hindi ginanap sa isang malaking katedral na puno ng mga politiko at mga sikat na personalidad. Sa halip, idinaos ito sa isang maliit at lumang simbahan sa puso ng lungsod ng Pag-asa, ang parehong simbahan kung saan madalas na nagdarasal si Lenny noong mga panahong tila wala ng pag-asa. Simple lang ang lahat. Ang mga bisita ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila, si Mang Nestor, na ngayon ay nakakatayo na ng tuwid sa tulong ng pinakamagagaling na doktor, ang mukha ay puno ng luha ng kagalakan, si Mang Tony, ang Chief of Staff ni Adrian, na ngayon ay nakangiti na parang isang tunay na ama, at ang iilang malalapit na kaibigan at tapat na staff na nanatili sa kanilang tabi. Naglakad si Lenny sa pasilyo, suot ang isang simpleng puting bestida na binili sa isang lokal na patahian. Walang mamahaling alahas, walang magarbong belo.
Ang tanging palamuti niya ay ang isang ngiting hindi maalis sa kanyang labi at ang isang kislap sa kanyang mga mata na mas maliwanag pa kaysa sa anumang diamante. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Adrian. Nakatayo siya roon, hindi bilang isang mayor, kundi bilang isang lalaking natagpuan na ang kanyang tahanan. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang buong mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Tinatanong kita, Adrian, sabi ng pari, tinatanggap mo ba si Lenny bilang iyong kabiyak, na mamahalin at paglilingkuran sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, habang kayo'y nabubuhay? Tumingin si Adrian kay Lenny, ang kanyang mga mata ay nangungusap ng 1,000 tula. Opo, padre. Buong-buo at walang pag-aalinlangan. At ikaw, Lenny, baling ng pari sa kanya. Tinatanggap mo ba si Adrian bilang iyong kabiyak, na mamahalin at paglilingkuran sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, habang kayo'y nabubuhay? Ngumiti si Lenny, ang kanyang puso ay umaapaw sa kaligayahan. Opo, padre. Sa bawat tibok ng puso ko. Ang kanilang mga kii ay simple lang, ngunit ang bigat at kahulugan nito ay sapat na para punuin ang buong simbahan. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay hindi isang kontrata ng kapangyarihan, kundi isang sumpaan ng 2 pusong naghilom at nagmahalan sa gitna ng unos. Ang buhay ay nagpatuloy. Si Adrian ay nanatiling mayor, ngunit ngayon ay may bago na siyang inspirasyon. Mas naging epektibo siyang lider, dahil sa tabi niya ay palaging naroon si Lenny, hindi lang bilang kanyang asawa, kundi bilang kanyang konsensya, ang kanyang paalala sa tunay na pulso ng mga taong kanyang pinaglilingkuran. Ilang buwan ang lumipas. Isang hapon, habang nagkakape sila sa kanilang simpleng bahay, napansin ni Adrian na medyo matamlay si Lenny. Okay ka lang ba, mahal ko? Tanong niya, hinahaplos ang likod nito. Ilang araw ka nang medyo maputla. Ngumiti si Lenny. Okay lang ako. Siguro pagod lang. Ngunit sa loob-loob niya, mayroon siyang nararamdamang kakaiba, isang pagbabagong hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, para mapanatag ang loob ni Adrian, pumayag siyang magpatingin sa doktor. Magkahawak kamay silang pumasok sa isang maliit na klinika, ang kanilang mga puso ay puno ng kaba at kaunting pag-asa. Habang isinasagawa ang ultrasound, nakatingin lang sila sa monitor. Isang maliit na itim na bilog ang lumitaw sa screen. Congratulations, Mayor Dimres DeMarco, nakangiting sabi ng doktora. Positibo po. Buntis kayo. Napasinghap si Lenny at niyakap siya ni Adrian ng mahigpit, ang mukha ay puno ng ligaya. Isang anak. Isang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ngunit hindi pa tapos ang doktora. Iginagalaw pa rin nito ang probe sa tiyan ni Lenny. Teka lang ni. Sabi nito, ang noo ay bahagyang kumunot. I-adjust nito ang screen. Sandali, parang may isa pa. Nagkatinginan sina Adrian at Lenny, ang kanilang mga mata ay nanlalaki. 2? Kambal. Ngumiti ng malapad ang doktora. Hindi lang 2. Itinuro nito ang screen. Tingnan ninyo. 1, 2 at 3. 3. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa maliit na silid. 3 maliliit na tibok ng puso. 3 biyaya. 3 pangarap. Natulala sina Adrian at Lenny. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, sabay silang humalakhak. Isang tawang malakas, puno ng gulat, takot at higit sa lahat, purong kagalakan. Niyakap ni Adrian si Lenny, ang tawa ay naging luha ng kaligayahan. Hinalikan niya ang noo nito, ang mga pisngi, ang mga labi. 3, Lenny. 3, bulong niya, hindi makapaniwala. Yumakap pabalik si Lenny, ang puso ay nag-umapaw. Mula sa isang pirasong tinapay, sa isang wasak na tiwala, hanggang sa isang pag-ibig na sinubok ng panahon. At ngayon, 3 buhay ang kanilang bubuin. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi lang naghilom, ito ay namunga at namunga ng higit pa sa kanilang pinangarap. Habang magkayakap sila sa loob ng klinika, alam nilang marami pang pagsubok na darating. Ang pagpapalaki ng 3 anak ay hindi magiging madali. Ngunit alam din nila na hanggat magkasama sila, hanggat hawak nila ang kamay ng isa't isa, kaya nilang harapin ang lahat. Tumingin si Adrian sa kanyang asawa, ang babaeng nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pag-asa. Mukhang kailangan na natin ng mas malaking bahay, biro niya, ang mga mata ay kumikinang. At mas maraming pandesal.
Tumawa si Lenny, ang tunog ng kanyang tawa ay ang pinakamagandang musika sa mundo para kay Adrian. Sa yakap ng isa't isa, natagpuan nila ang isang pag-ibig na hindi lang nag-iisa, kundi nagpaparami. Isang pag-ibig na sapat para sa kanila, at sapat para sa tatlong biyaya na paparating. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa isang piraso ng pag-asa, at ito ay magpapatuloy sa isang pamilyang binuo ng 3 beses na pagmamahal. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni na Mayor Adrian De Marco at Lenny Sandoval. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa isang piraso ng pandesal na nag-apoy ng pag-asa, hanggang sa mga luhang pumatak dahil sa sakit at pagkakanulo, at sa huli, sa matamis na tagumpay ng isang pag-ibig na sinubok, ngunit nanatiling matatag. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat tibok ng puso ni Lenny, ang bawat bigat na pasa ni Adrian, at ang bawat kislap ng pag-asa na unti-unting nabuo sa pagitan nila. Ito po ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang posisyon, kayamanan, o sa dami ng kanyang ari-arian. Ito ay nasusukat sa lalim ng kanyang puso at sa kakayahan nitong magmahal at magpatawad ng walang hinihintay na kapalit. Naway ang kwento ni na Adrian at Lenny ay mag-iwan sa inyo ng inspirasyon na sa kabila ng mga pagsubok at mga pagkakamali, laging may puwang para sa pangalawang pagkakataon. Na ang katapatan ay palaging mas makapangyarihan kaysa sa kasinungalingan at ang isang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang agwat sa lipunan. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Aling eksena ang pinakatumago sa inyong puso? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.